Sa isang maliit na bayang nakayakap sa malawak na dagat ay naninirahan si Isabel, isang dalagang kilala sa kanyang kasipagan at kabutihan. Bata pa lamang siya nang mawalan ng ama sa isang malakas na bagyo. Mula noon, ang kanyang ina na si Aling Rosa ang nagsumikap upang maitaguyod ang kanilang payak na pamumuhay. Lumaki si Isabel na sanay sa hirap. Tuwing madaling araw ay gumigising siya upang tumulong sa kanyang ina sa pagtitinda ng isda sa palengke. Kapag natatapos ang kanilang gawain, pumupunta naman siya sa dalampasigan upang mamulot ng kabibe at mga kahoy na inaanod ng alon. Ang mga ito ay ginagawa niyang palamuti na ibinebenta sa mga turistang paminsan-minsang bumibisita sa kanilang bayan. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngunit sapat upang makaraos sa bawat araw. Gayunman, tila hindi nawawala ang mga pagsubok na dumarating sa kanilang mag-ina. Kapag may bagyo, halos wala silang kita. Kapag may sakit ang kanyang ina, napipilitan siyang mangutang sa tindahan. Unti-unti ring nasisira ang kanilang maliit na kubo dahil sa maalat na hangin mula sa dagat. Sa kabila ng lahat, hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Isabel. Naniniwala siyang darating din ang araw na babaliktad ang kanilang kapalaran. Isang umaga, habang naglalakad siya sa tabing dagat matapos mamulot ng kabibe, napansin niyang tila kakaiba ang katahimikan ng paligid. Hindi gaya ng karaniwan, halos walang ibong lumilipad. Ang hangin ay banayad lamang at ang tubig ay tila salamin sa kinis. Habang pinagmamasdan niya ang dagat, may nakita siyang kakaibang liwanag na sumisiklab mula sa malayo. Noong una ay inakala niyang sinag lamang iyon ng araw na tumatama sa tubig. Ngunit habang tumatagal, lalo itong lumalapit. Napaatras si Isabel. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang tumakbo o manatili. Mula sa ilalim ng dagat ay unti-unting umangat ang isang nilalang. Ang kalahati ng katawan nito ay anyong tao. Matipunong lalaki ang kanyang anyo. Mahaba ang kanyang buhok na tila hinahaplos ng hangin kahit wala namang malakas na ihip. Ang kanyang mga mata ay kulay bughaw na mistulang sumasalamin sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Ngunit, mula sa kanyang baywang pababa ay makikita ang makintab na buntot ng isang sirena. Hindi ito ang nakasanayang kwento tungkol sa magagandang sirena. Isa siyang sireno na patitig si Isabel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Tahimik lamang siyang nakatingin habang ang mahiwagang nilalang ay nakatitig din sa kanya. Hindi ito mukhang mabangis. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ito sa banayad na tinig. Ikaw pala ang taong matagal ko nang hinahanap. Napakurap si Isabel. Hindi niya maunawaan ang narinig. Ako? Hindi pa kita nakikita sa buong buhay ko. Bahagyang nangumiti ang sireno. Hindi mo nga ako kilala. Ngunit matagal na kitang kilala. Lalong nagtaka si Isabel. Nais niyang tumakbo, ngunit tila may kakaibang kapayapaang bumabalot sa kanyang puso. Hindi siya nakakaramdam ng takot. Sa halip ay tila may mahiwagang puwersang nagsasabing dapat niyang pakinggan ang nilalang. Ano ang pangalan mo? Mahinang tanong niya. Sa gisag, kakaiba ang pangalan, ngunit mas kakaiba ang presensya ng nilalang. Muli itong nagsalita. May malaking dahilan kung bakit tayo pinagtagpo. Hindi kita maintindihan. Darating ang panahon na kakailanganin mo ang aking tulong. At kapag dumating ang araw na iyon, magbabago ang iyong kapalaran. Napangiti si Isabel ng bahagya. Kapalaran? Tumango ang sireno. May mga biyayang hindi nagmumula sa tao. Hindi pa man nakakapagtanong si Isabel ay biglang dumating ang isang malakas na alon. Nang humupa iyon, wala na ang sireno. Parang bula lamang itong naglaho sa dagat. Napatingin si Isabel sa paligid. Wala ni anino ng mahiwagang nilalang. Pakiramdam niya ay nanaginip lamang siya. Ngunit habang papalayo siya sa dalampasigan, may napansin siyang kakaiba. Sa buhangin ay may nakahimlay na isang makinang na perlas. Kasing laki ito ng itlog ng kalapati. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong kalaking perlas. Maingat niya itong pinulot. Mainit ito sa kanyang palad.
Hindi niya alam kung bakit tila may tibok itong katulad ng puso ng tao. Dinala niya iyon pauwi. Pagdating niya sa kanilang kubo ay ipinakita niya agad ang perlas sa kanyang ina. Namangha si Aling Rosa. "Naku, Isabel, napakaganda nito. Baka napakamahal nito." Ngunit napansin nilang kakaiba ang nangyari. Sa mismong araw ding iyon ay dumating ang isang mangangalakal mula sa kalapit na bayan. Binili nito ang lahat ng kanilang panindang kabibe sa halagang 3 ulit na mas mataas kaysa sa karaniwan. Hindi lamang iyon. Kinabukasan ay inalok din si Aling Rosa ng permanenteng pwesto sa palengke ng walang bayad sa upa sa loob ng 1 taon. Makalipas ang ilang araw ay may isang mayamang turista na bumili ng halos lahat ng kanilang mga palamuti. Sunod-sunod ang magandang pangyayari. Unti-unting gumaan ang kanilang buhay. Hindi maintindihan ni Isabel kung bakit tila biglang ngumiti ang mundo sa kanya. Naalala niya ang sinabi ng sireno, "Magbabago ang iyong kapalaran." Hindi niya ito lubos na pinaniwalaan noon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, isa-isang natutupad ang mga salitang iyon. Hindi niya alam na ang perlas na kanyang napulot ay hindi ordinaryong kayamanan. Isa itong sinaunang biyaya ng karagatan. At ang bawat pagpapalang dumarating sa kanyang buhay ay may katumbas na lihim na unti-unti pa lamang magbubukas. Sa kailaliman ng dagat, tahimik na pinagmamasdan ni Sagisag ang dalaga. Batid niyang nagsisimula pa lamang ang kwento. Darating ang oras na kakailanganin niyang pumili sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang tagapagbantay ng karagatan at ng damdaming unti-unting nabubuo para sa taong nagngangalang Isabel. At sa pagsisimula ng kanilang tadhana, wala ni isa sa kanila ang nakaalam na may mas malaking panganib na naghihintay sa pagitan ng mundo ng tao at ng kaharian sa ilalim ng dagat. Mula nang mapulot ni Isabel ang mahiwagang perlas, tila unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang bawat umagang dati puno ng pangamba ay napalitan ng pag-asang hindi niya maipaliwanag. Hindi man sila naging mayaman sa isang iglap, sapat ang mga biyayang dumarating upang mabawasan ang kanilang mga paghihirap. Napansin ito ng buong baryo. Ang mga dating bumibili lamang ng kaunting kabibe ay ngayon ay nag-aagawan sa mga likhang kamay ni Isabel. Ang kanilang maliit na kubo ay naipagawa. Ang bubong na dati butas-butas ay napalitan ng matibay na yero at ang mga dingding na inaanay ay napalitan ng bagong kahoy. Masayang-masaya si Aling Rosa. Araw-araw ay nagpapasalamat siya sa may kapal dahil sa mga biyayang natanggap nila. Ngunit si Isabel ay hindi mapalagay. Hindi niya makalimutan ang mahiwagang sirenong nagpakilala bilang Sagisag. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan nito. May mga biyayang hindi nagmumula sa tao. Tuwing dapit hapon ay bumabalik siya sa dalampasigan. Tahimik siyang naglalakad habang umaasang muli niyang makikita ang nilalang. Ngunit lumipas ang maraming araw na wala itong bakas. Minsan ay kinausap siya ng matandang mangingisdang si Mang Tino. "Lagi kitang nakikitang naghihintay rito, Isabel. May inaabangan ka ba?" Ngumiti lamang siya. "Parang may hinahanap po ako, pero hindi ko rin alam kung totoo ba talaga." Tumango ang matanda. Ang dagat ay maraming lihim. Hindi lahat ng nakikita ng mata ay kayang ipaliwanag ng isip. Hindi na nagtanong pa si Isabel. Nang gabing iyon, muling hinawakan niya ang perlas. Napansin niyang lalo itong kumikinang tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Biglang uminit ang kanyang palad. Kasabay noon ay tila may mahinang tinig na bumubulong mula sa kailaliman ng dagat. Hindi niya maunawaan ang mga salita, ngunit malinaw niyang naramdaman na tila may tumatawag sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa dalampasigan. Tahimik ang paligid. Muling naging tila salamin ng tubig. Maya-maya ay lumitaw ang pamilyar na bughaw ng mga mata. Unti-unting umahon si Sagisag mula sa dagat. Ngayon ay mas malinaw na siyang nakita ni Isabel. Ang mga kaliskis ng kanyang buntot ay kumikislap
na tila binuo mula sa pinakamaningning na mga hiyas ng karagatan. Ngumiti ang sireno. Hindi ka tumigil sa paghihintay. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay marami ka pang hindi sinasabi. Tama ka. Tahimik silang nagkatinginan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita si Sagisag. Ang perlas na nasa iyo ay hindi ordinaryo. Alam ko, ito ang perlas ng kapalaran. Napakunot ang noo ni Isabel. Ano ang ibig mong sabihin? Maraming siglo na ang nakalipas. Nilikha ito ng mga tagapagbantay ng dagat. Ang sinumang taong mapagkalooban nito ay bibigyan ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Kung ganoon, bakit ako? Malungkot nang ngumiti ang sireno. Dahil ikaw ang napili. Hindi ko maintindihan. Hindi lahat ng tao ay may pusong marunong magpasalamat. Hindi lahat ay inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Sinubok ka ng dagat sa loob ng maraming taon. Napayuko si Isabel. Naalala niya ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa kanyang ina. Hindi siya kailanman nagreklamo. Hindi siya nawalan ng pag-asang balang araw ay gaganda rin ang kanilang buhay. Ang kabutihan mo ang naging dahilan. Tahimik na bumuntong hininga si Isabel. Kung ganoon, bakit parang may lungkot sa iyong mukha? Hindi agad sumagot si Sagisag. Matagal muna itong tumingin sa malawak na karagatan. Dahil ang bawat biyaya ay may kapalit. Nanlamig si Isabel. Anong kapalit? Kapag dumating ang tamang panahon, may susubok kunin ng perlas. Sino? May mga nilalang na matagal nang naghahanap dito. Napatingin si Isabel sa kanyang hawak na perlas. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Ano ang mangyayari kapag nakuha nila ito? Hindi lamang ikaw ang mawawalan ng swerte. Ano pa? Magigising ang isang sinaunang kapangyarihang matagal nang natutulog sa kailaliman ng dagat. Tahimik ang paligid. Tanging ang banayad na hampas ng alon ang naririnig. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sagisag. Napatingin ito sa malayong bahagi ng karagatan. Lumayo ka na. Bakit? May nagmamasid. Napalingon si Isabel. Wala siyang makita. Ngunit sa malayong bahagi ng dagat ay may malaking aninong mabilis na lumubog sa kailaliman. Hindi ito isda. Hindi rin ito balyena. Napakalaki nito upang maging ordinaryong nilalang. Biglang naging seryoso si Sagisag. Huwag mong ipaalam kahit kanino ang tungkol sa perlas. Teka, ano ba talaga ang... Hindi na niya naituloy ang tanong. Mabilis na sumisid si Sagisag at naglaho sa ilalim ng dagat. Naiwan si Isabel na puno ng tanong. Habang pauwi siya, hindi niya napansing may isang lalaking nakasilong sa likod ng malaking puno ng niyog. Tahimik itong nakamasid sa kanya. Nakita nito ang mahinang liwanag na nagmumula sa perlas na nasa bulsa ni Isabel. Ngumiti ito ng palihim. Sa wakas ay natagpuan na rin niya ang matagal na niyang hinahanap. Hindi alam ni Isabel na ang katahimikang kanyang tinatamasa ay unti-unti nang magwawakas. At kasabay ng paglapit ng panganib ay magsisimula ang tunay na dahilan kung bakit pinili siya ng perlas ng kapalaran. Pagkatapos ng kanyang ikalawang pagkikita kay Sagisag, hindi na naging payapa ang isipan ni Isabel. Habang patuloy ang pagdating ng mga biyaya sa kanilang mag-ina, kasabay naman nito ang lumalaking pakiramdam na may matang lihim na naman nagmamasid sa bawat galaw niya. Hindi niya sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa perlas ng kapalaran at sa sirenong nakilala niya. Ayaw niyang mag-alala si Aling Rosa o isipin nitong nag-iimbento lamang siya ng mga kuwento. Itinago niya ang perlas sa isang maliit na kahungyari sa kawayan at inilagay iyon sa ilalim ng kanyang higaan. Ngunit gabi-gabi, tila may kakaibang liwanag na lumalabas mula sa kahon. Mahina lamang ang sinag nito, ngunit sapat upang mapansin ni Isabel na buhay ang mahiwagang hiyas. Isang madaling araw, nagising siya sa malamig na simoy ng hangin. Tahimik ang buong bahay. Bumangon siya upang tingnan ang kahon. Laking gulat niya nang makita itong bahagyang nakabukas. Mabilis niya itong nilapitan. Nakahiga pa rin sa loob ang perlas,
Ngunit ang liwanag nito ay mas maliwanag kaysa dati. Nang hawakan niya ito, biglang sumagi sa kanyang isipan ang larawan ng isang malawak na kaharian sa ilalim ng dagat. May mga palasyong yari sa makukulay na korales. May mga halamang dagat na kumikislap na tila mga bituin. May mga nilalang na hindi pa niya kailanman nakita. At sa pinakagitna ng kahariang iyon ay nakatayo si Sagisag. Nakatingin ito sa isang napakalaking pintuang yari sa batong bughaw na nababalutan ng sinaunang mga ukit. Bago pa niya maunawaan ang kanyang nakita, naglaho ang pangitain. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay tila totoo ang lahat. Kinabukasan ay nagtungo siya sa dalampasigan. Umaasa siyang muli niyang makikita si Sagisag. Ngunit sa halip ay may kakaiba siyang napansin. May bakas ng malalaking yapak sa basang buhangin. Hindi iyon bakas ng tao. Napakalaki ng bawat hakbang at tila may matutulis na kuko ang may-ari nito. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa mga batuhan, ngunit bigla na lamang iyong nawala. Habang nakatingin siya sa paligid, may narinig siyang mahinang tinig. Isabel. Napalingon siya. Walang tao. Muli niyang narinig ang tinig. Isabel. Sinundan niya ang pinanggagalingan nito hanggang sa isang malaking bato na nakaharap sa dagat. Mula sa likuran nito ay unti-unting lumitaw si Sagisag. Hindi tulad ng dati, mababakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. May nangyari ba? Agad na tanong ni Isabel. Tumango ang sireno. Mas mabilis silang kumikilos kaysa sa inaasahan ko. Sino sila? Ang mga nagbabantay sa sinaunang sumpa ng dagat. Nanlamig si Isabel. Hindi ba sila katulad mo? Hindi. Tahimik na yumuko si Sagisag. Matagal na silang nagtalikod sa liwanag. Ang tanging nais nila ay angkinin ang perlas ng kapalaran upang mapalaya ang kanilang pinuno. Sino ang pinuno nila? Saglit na pumikit ang sireno bago sumagot. Si Morvac. Sa unang pagkakataon ay narinig ni Isabel ang pangalang iyon. Isa rin ba siyang sireno? Hindi na. Napakunot ang noo ng dalaga. Noong unang panahon, isa siyang tagapagbantay ng karagatan. Ngunit nanaig ang kanyang kasakiman. Ninais niyang angkinin ang lahat ng kapangyarihan ng dagat. Ano ang nangyari sa kanya? Pinagsama-sama ng mga sinaunang tagapagbantay ang kanilang lakas upang siya ay ikulong sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Tapos, ang tanging susi sa kanyang pagkakakulong ay ang perlas ng kapalaran. Napahigpit ang hawak ni Isabel sa kanyang palda. Ibig mong sabihin, kapag nakuha nila ang perlas muling makakalaya si Morvac. Tahimik na napatingin si Isabel sa dagat. Hindi niya akalaing ang maliit na perlas na kanyang napulot ay may dalang napakalaking pananagutan. Biglang dumilim ang kalangitan. Ang kaninang payapang dagat ay nagsimulang kumilos. Lumakas ang hangin. Nagtaasan ang mga alon. Napatingin si Sagisag sa malayo. Dumating na sila. Hindi pa man nakapagtatanong si Isabel ay biglang may tatlong maiitim na anyong lumundag mula sa dagat. Kalahati ng kanilang katawan ay tao, ngunit ang kanilang mga mata ay kulay pula at ang kanilang mga buntot ay kulay itim na tila nababalutan ng usok. Matatalas ang kanilang mga pangil at kuko. Hindi sila katulad ni Sagisag, isa sa kanila ang ngumisi. Ibigay mo ang perlas tao, napaatras si Isabel. Tumayo si Sagisag sa kanyang harapan. Hindi ninyo siya mahahawakan. Nagtawanan ang tatlong nilalang. Matagal ka nang nagtatago sa gisag. Hanggang kailan mo siya mapoprotektahan? Hindi sumagot ang sireno. Mariin lamang siyang tumitig sa mga ito. Biglang kumislap ang tubig sa paligid. Parang may hindi nakikitang puwersang bumalot sa kanilang apat. Napansin ni Isabel na tila sumusunod ang dagat sa bawat galaw ni Sagisag. Umangat ang mga alon at humarang sa mga maitim na sireno, ngunit hindi sila natinag. Sa halip ay lalo silang ngumiti. Malapit nang magising ang aming pinuno. Kapag nangyari iyon,
luluhod ang buong mundo sa kanyang kapangyarihan. Kasabay ng kanilang mga salita ay biglang sumiklab ang maitim na usok sa ibabaw ng dagat. Napapikit si Isabel. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, wala na ang tatlong nilalang. Unti-unti ring humupa ang mga alon. Nanatiling nakatayo si Sagisag, ngunit kapansin-pansin ang kanyang mabigat na paghinga. Lumapit si Isabel. Ayos ka lang ba? Bahagyang tumango ang sireno. Ngayon ay wala ka ng pagpipilian. Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan kitang ihanda. Para saan? Tanging ikaw lamang ang maaaring mag-ingat sa perlas ng kapalaran. Tao lang ako. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang kanilang kinatatakutan. Hindi na nagsalita si Isabel. Habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw, unti-unti niyang naunawaan na hindi na siya simpleng dalagang namumuhay sa isang tahimik na baryo. Ang kanyang kapalaran ay nakaugnay na ngayon sa isang sinaunang lihim ng karagatan. At ang laban na matagal nang nakabaon sa ilalim ng dagat ay nagsisimula ng umabot sa mundo ng mga tao. Hindi na nawala sa isip ni Isabel ang mga nilalang na sumulpot mula sa dagat. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya ang mapupulang mata ng mga maitim na sireno at ang babalang iniwan ng mga ito. Lalo niyang napagtanto na ang perlas ng kapalaran ay hindi lamang isang mahiwagang hiyas, kundi isang kayamanang maraming handang makipaglaban upang maagaw. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, muli siyang nagtungo sa dalampasigan. Tahimik ang paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila may dalang mensaheng siya lamang ang nakaririnig. Hindi siya naghintay ng matagal. Unti-unting umahon si Sagisag mula sa malinaw na tubig. Sa kanyang mukha ay mababakas ang pagod, ngunit nananatili ang kanyang matatag na tindig. Alam kong babalik ka, wika ng sireno. Wala na akong mapagtatanungan kundi ikaw, sagot ni Isabel. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Tahimik na tumingin si Sagisag sa malawak na dagat. Kung ganoon, makinig kang mabuti. Ayon kay Sagisag, bago pa man magkaroon ng mga bayan at kaharian sa lupa, ay meron ng isang napakalawak na kaharian sa ilalim ng dagat. Tinawag itong kaharian ng Luntian, isang lugar na pinamumunuan ng mga tagapagbantay ng karagatan. Ang kanilang tungkulin ay panatilihin ang balanse ng dagat at ng mundo ng tao. Hanggat ligtas ang dagat, magiging payapa rin ang mga taong naninirahan sa baybayin. Ngunit dumating ang isang pinunong naghangad ng walang hanggang kapangyarihan. Si Morvac. Hindi siya nakontento sa pagiging tagapagbantay. Ninais niyang mapasunod ang buong karagatan at pati ang mundo ng tao. Gumamit siya ng ipinagbabawal na mahika. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang dating bughaw niyang buntot ay naging kulay itim. Ang kanyang mga mata ay naging mapula. At ang kanyang puso ay napuno ng kasakiman. Nagkaroon siya ng maraming tagasunod. Nagsimula ang isang digmaang tumagal ng maraming taon. Maraming tagapagbantay ang nasawi. Maraming bahagi ng dagat ang nasira. Sa huli, pinagsama-sama ng mga natitirang tagapagbantay ang kanilang kapangyarihan upang malikha ang perlas ng kapalaran. Sa tulong nito ay naigapos si Morvac sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Ngunit bago siya tuluyang nakulong ay nagbitiw siya ng isang sumpa. Darating ang araw na may taong magpapalaya sa akin. Mula noon ay itinago ang perlas. Sa bawat salinlahi ay pumipili ito ng isang taong may dalisay na puso upang maging tagapag-ingat. Tahimik na nakinig si Isabel. Ako pala ang napili, tumango si Sagisag. Ngunit hindi ito aksidente. Pinili ka ng dagat dahil nakita nito ang kabutihan ng iyong puso. Napayuko si Isabel. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Walang taong ganap na handa sa isang malaking tungkulin. Ang mahalaga ay ang tapang na harapin ito. Biglang kumislap ang perlas na nasa bulsa ni Isabel. Nang ilabas niya ito, umangat ito ng ilang dangkal mula sa kanyang palad. Unti-unting lumitaw ang isang liwanag na bumuo ng mapa sa hangin.
Napanganga si Isabel. May mga guhit na tila mga daanan sa ilalim ng dagat. Sa gitna ng mapa ay may isang palasyong kumikislap. Iyan ang kaharian ng luntian, paliwanag ni Sagisag. Bakit ko ito nakikita? Dahil kinikilala ka na ng Perlas bilang tunay nitong tagapag-ingat. Kasabay ng kanyang mga salita ay biglang naglaho ang liwanag, ngunit hindi iyon ang pinakanakagulat. Mula sa kilaliman ng dagat ay narinig ang isang malakas na ugong. Nag-umpisang umalon ang tubig. Napatingin si Sagisag sa malayo. Hindi maganda ang kanyang kutob. Makalipas ang ilang sandali ay lumutang ang maraming patay na isda. Napaatras si Isabel. Hindi ito normal. Hindi nga. Lumapit si Sagisag sa mga isda at marahang hinawakan ng tubig. Muling nagbago ang kanyang ekspresyon. Unti-unti nang kumakalat ang maitim na kapangyarihan ni Morvac. Pero nakakulong pa siya. Oo, ngunit habang papalapit ang mga tagasunod niya sa Perlas, lumalakas din ang kanyang impluensya. Nang sandaling iyon, ay narinig nila ang isang sigaw mula sa baryo. Mabilis na napalingon si Isabel. May makapal na usok na umaakyat sa kalangitan. Ang baryo! Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang tumakbo pa uwi. Mula sa dalampasigan ay nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. Ang ilang bangka ay biglang nagliyab kahit walang malinaw na dahilan. May mga batang umiiyak, may mga mangingisdang pilit na pinapatay ang apoy, at sa gitna ng kaguluhan ay may isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal na tahimik na nakamasid. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Isabel, bahagya itong ngumiti. Pagkatapos ay naglaho na lamang ito na parang usok. Hindi pa alam ni Isabel kung sino ang misteryosong lalaki. Ngunit malinaw na ang panganib na dati nasa ilalim lamang ng dagat ay nagsimula ng umabot sa kanilang tahimik na baryo. Nagmistulang balot ng pangamba ang buong baryo matapos ang mahiwagang sunog sa mga bangka ng mga mangingisda. Walang makapagpaliwanag kung paano ito nagsimula. Walang nakitang apoy na unang sumiklab at wala ring bakas ng sinumang nagsindi nito. Nagtipon ang mga tao sa liwasan upang pag-usapan ang nangyari. May nagsabing baka isa lamang itong aksidente. May nagsabing may masamang espiritong gumagala sa dalampasigan. Ngunit si Isabel ay nanatiling tahimik. Siya lamang ang nakaaalam na may mas malaking dahilan sa likod ng lahat. Habang abala ang mga tao, lumapit si Aling Rosa sa kanyang anak. Anak, tila may bumabagabag sa iyo nitong mga nakaraang araw. Ngumiti si Isabel, ngunit hindi nito naitago ang kanyang pag-aalala. Wala po iyon, inay. Napapagod lang po ako. Hinaplos ni Aling Rosa ang kanyang buhok. Ano man ang problema mo, tandaan mong hindi mo kailangang harapin iyon ng mag-isa. Napayakap si Isabel sa kanyang ina. Lalong tumibay ang kanyang pasya na protektahan ang Perlas. Ayaw niyang madamay ang nag-iisang taong pinakamamahal niya. Kinagabihan, muling kumislap ang Perlas ng kapalaran. Mas maliwanag ito kaysa dati. Kasabay ng liwanag ay narinig niyang muli ang mahinang tinig na tila nanggagaling sa kailaliman ng dagat. Hindi na siya natakot. Tahimik siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa dalampasigan. Naghihintay na roon si Sagisag. Alam kong darating ka, sabi ng sireno. May nangyayari sa Perlas. Tumango si Sagisag. Ibig sabihin ay handa ka na sa unang pagsubok. Ano ang pagsubok? Bawat tagapag-ingat ng Perlas ay kailangang patunayan na karapat-dapat siyang maging tagapangalaga nito. Paano ko yun gagawin? Hindi agad sumagot si Sagisag. Sa halip ay itinuro niya ang isang maliit na isla na matatanaw mula sa dalampasigan. Sa gitna nito ay may isang nag-iisang puno na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naroon ang bukal ng katotohanan. Ano ang meron doon? May isang halamang tinatawag na bituing dagat. Ang halamang iyon lamang ang kayang pigilan ang pagkalat ng maitim na kapangyarihang nagsimulang dumunggis sa ating dagat. Bakit hindi ikaw ang kumuha? Malungkot na ngumiti si Sagisag. Hindi maaaring tapakan ng mga nilalang ng dagat ang banal na lupaing iyon.
Tanging isang taong pinili ng perlas ng kapalaran ang maaring makapasok. Napatingin si Isabel sa isla. Hindi ito kalayuan, ngunit nababalot ito ng makapal na hamog. Hindi ba delikado? Oo. Bakit? Dahil hindi lamang ikaw ang naghahanap sa halamang iyon. Hindi na nagdalawang isip si Isabel. Kung makatutulong iyon sa baryo, pupunta ako. Isang maliit na bangka ang inihanda ni Sagisag. Bago siya sumakay, iniabot ng sireno ang isang kabibeng kulay asul. Dalhin mo ito. Para saan? Kapag nasa panganib ka, hawakan mo lamang ito. Tumango si Isabel. Tahimik siyang nagsimulang magsagwan. Habang papalapit siya sa isla, lalo namang kumakapal ang hamog. Maya-maya ay hindi na niya makita ang dagat sa kanyang paligid. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay. Nang marating niya ang pampang, agad siyang bumaba sa bangka. Tahimik ang buong isla, walang ibon, walang kuliglig, walang kahit anong tunog. Sa gitna ng kagubatan ay nakita niya ang isang mahinang liwanag. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Naroon ang isang maliit na halaman na may 5 kumikislap na bulaklak. Ito marahil ang bituing dagat, bulong niya. Paglapit niya rito ay biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting dumilim ang paligid. Mula sa likuran ng mga puno ay lumitaw ang 3 maitim na nilalang. Hindi sila ang mga sirenong nakita niya noon. Mas nakatatakot ang kanilang anyo. Mistulang mga aninong may pulang mata. Isa sa kanila ang nagsalita. Ibigay mo ang perlas. Napaatras si Isabel. Wala akong ibibigay. Nagtawanan ng mga nilalang. Kung ganoon, dito magtatapos ang iyong kapalaran. Unti-unti silang lumapit. Nang sandaling iyon ay naalala ni Isabel ang ibinigay ni Sagisag. Mahigpit niyang hinawakan ang asul na kabibe. Biglang nagliwanag ang buong isla. Isang bughaw na sinag ang lumabas mula sa kabibe at bumalot sa kanyang katawan. Napahiyaw ang mga nilalang habang unti-unti silang napaurong. Tila hindi nila kayang lapitan ang liwanag. Hindi sinayang ni Isabel ang pagkakataon. Mabilis niyang pinitas ang halamang bituing dagat. Sa sandaling mahawakan niya ito, kumislap ang perlas ng kapalaran. Naglaho ang makapal na hamog. Nawala rin ang mga maitim na nilalang na tila tinangay ng hangin. Mabilis siyang bumalik sa bangka. Pagdating niya sa dalampasigan ay naghihintay si Sagisag. Nang makita niya ang halamang hawak ni Isabel, napangiti siya sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw. Nagtagumpay ka. Inakala kong hindi na ako makakabalik. Marami pang mas mahihirap na pagsubok ang darating. Ibinigay ni Isabel ang mahiwagang halaman. Inilubog ito ni Sagisag sa tubig. Unti-unting kumalat ang liwanag sa dagat. Ang mga bahaging naging maitim ay muling luminaw. Ang mga patay na isdang lumulutang ay unti-unting naglaho at ang dagat ay muling naging payapa. Ngunit habang magkasamang pinagmamasdan nina Isabel at Sagisag ang tahimik na karagatan, may isang pares ng mapupulang mata ang nakasilip mula sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Isang malamig na tinig ang bumulong sa kadiliman. Malapit na tayong magkita, tagapag-ingat ng perlas. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Morvac ang presensya ni Isabel. Nagsimula na ang tunay na paghaharap ng kanilang mga kapalaran. Lumipas ang ilang araw matapos maibalik ang kalinawan ng dagat sa pamamagitan ng halamang bituing dagat. Muling nakapangisda ang mga taga-baryo at unti-unting bumalik ang sigla ng kanilang kabuhayan. Ang mga mangingisdang halos mawalan ng pag-asa ay muling nakangiti habang umuuwi na may huling sapat para sa kanilang mga pamilya. Hindi alam ng mga tao na ang lahat ng iyon ay dahil sa isang dalagang tahimik na nagbabantay sa perlas ng kapalaran. Nanatiling lihim ang ginawa ni Isabel. Hindi niya hinangad ang papuri. Sapat na sa kanya ang makita ang kanyang mga kababayan na muling nagkakaroon ng pag-asa. Ngunit habang sumasaya ang baryo, mas lalo namang bumibigat ang pakiramdam ni Sagisag. Isang gabi, habang nakaupo si Isabel sa tabing dagat, muli siyang sinamahan ng sireno. Tahimik silang kapwa nakatingin sa buwan na sumasalamin sa kalmadong dagat.
Mukhang may bumabagabag sa iyo, sabi ni Isabel. Hindi agad sumagot si Sagisag. Matagal muna siyang tumingin sa malayo bago nagsalita. Nararamdaman kong humihina ang sinaunang selyong nakakulong kay Morvac. Dahil ba sa mga tagasunod niya? Oo, habang hindi nila nakukuha ang perlas, patuloy silang naghahanap ng ibang paraan upang mapalaya ang kanilang pinuno. Napabuntong hininga si Isabel. Hindi ba talaga ito matatapos? Matatapos lamang ito kapag tuluyan ng nagapi ang kadilimang matagal nang bumabalot sa dagat. Tahimik na yumuko si Isabel. Hindi niya kailanman inisip na darating ang panahong ang simpleng buhay na kanyang nakasanayan ay mapapalitan ng isang napakalaking tungkulin. Biglang kumislap ang perlas ng kapalaran. Mas maliwanag ito kaysa dati. Napahawak si Isabel rito. Kasabay nito ay nakaramdam siya ng kakaibang init na dumaloy mula sa kanyang palad hanggang sa kanyang buong katawan. Napapikit siya nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata. Nagulat siya sa kanyang nakita. Ang mga alon sa kanyang harapan ay unti-unting huminto. Parang tumigil ang galaw ng tubig. Maging ang maliliit na alon ay tila sumusunod sa kanyang kalooban. Napaatras siya. Ano ang nangyayari? Napangiti si Sagisag. Nagsisimula ng magising ang kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo ng perlas. Ako? May kapangyarihan? Hindi tulad ng mahika ng mga nilalang sa dagat. Kung ganoon, ano ito? Ang perlas ng kapalaran ay nagbibigay sa kanyang tagapag-ingat ng kakayahang makipag-ugnayan sa dagat. Hindi makapaniwala si Isabel. Muli niyang iniunat ang kanyang kamay. Unti-unting gumalaw ang tubig. Isang maliit na alon ang lumapit sa kanyang paanan at marahang humalik sa buhangin bago muling bumalik sa dagat. Napangiti siya, ngunit agad ding nawala ang kanyang saya. Hindi ko alam kung paano ito gamitin. Matututuhan mo. Paano kung magkamali ako? Ang pinakamalaking lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan. Totoo ba? Oo. Saan ito nagmumula? Sa pusong marunong magmahal at magsakripisyo. Natahimik si Isabel. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala rin niya ang buong baryong nais niyang mapanatiling ligtas. Sa mga sandaling iyon ay naramdaman niyang hindi na lamang para sa kanyang sarili ang laban na kanyang kinakaharap. Biglang dumating ang isang batang lalaki mula sa baryo. Hingal na hingal ito. Isabel, ano ang nangyari? May malaking alon sa kabilang dalampasigan. May mga batang hindi makauwi. Hindi na nag-atubili si Isabel. Kasama si Sagisag, mabilis siyang nagtungo sa kabilang bahagi ng baybayin. Pagdating nila ay nakita nilang lumalakas ang hampas ng alon. May 3 batang naiipit sa isang malaking batuhan. Hindi makalapit ang mga mangingisda dahil sa lakas ng tubig. Umiiyak ang mga magulang ng mga bata. Hindi malaman ni Isabel ang gagawin. Biglang uminit ang perlas ng kapalaran. Narinig niya ang mahinang tinig sa kanyang isipan. Makinig sa dagat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Unti-unti niyang iniunat ang kanyang 2 kamay patungo sa nagngangalit na alon. Sa kanyang pagtataka, nagsimulang humupa ang tubig. Ang malalaking alon ay tila nahawi na para bang may hindi nakikitang pader na humarang sa mga ito. Nagkaroon ng ligtas na daan patungo sa mga batang naiipit. Agad silang nailigtas ng mga mangingisda. Nang tuluyan ng makabalik sa pampang ang mga bata, muling naging normal ang dagat. Napaupo si Isabel sa buhangin. Pakiramdam niya ay naubos ang kanyang lakas. Lumapit si Sagisag at inalalayan siya. Nagawa mo. Hindi ko alam kung paano. Ang dagat ay nakinig sa puso mo. Nagpasalamat ang mga magulang ng mga batang naligtas. Hindi nila alam kung paano biglang humupa ang mga alon. Inakala nilang isa lamang itong himala. Ngunit sa di kalayuan, mula sa ibabaw ng isang mataas na bangin, may isang lalaking nakabalabal ng itim ang tahimik na nakamasid. Sa kanyang kamay ay may isang itim na kristal na dahan-dahang kumikislap.
Ngumiti siya habang pinagmamasdan si Isabel. Unti-unti nang nagigising ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay tumingin siya sa madilim na dagat. Huwag kang mag-alala, Panginoong Morvac. Malapit ko nang maihatid sa iyo ang perlas ng kapalaran. Kasabay ng kanyang malamig na halakhak ay muling bumalot ang katahimikan sa baybayin habang hindi pa nalalaman ni na Isabel at Sagisag na mas mapanganib na kalaban ang papalapit sa kanilang buhay. Matapos mailigtas ni Isabel ang mga batang naipit sa nagngangalit na alon, lalo siyang hinangaan ng mga taga-baryo. Bagaman walang nakakita sa tunay na nangyari, marami ang naniwalang pinagpala siya ng langit dahil sa kanyang kabutihan. Ngunit si Isabel ay hindi naging kampante. Alam niyang ang himalang naganap ay hindi nagkataon lamang. Ang perlas ng kapalaran ay unti-unti nang nagpapakita ng tunay nitong lakas at kasabay nito ay mas lumalapit ang panganib. Kinagabihan muling nagkita sina Isabel at Sagisag sa dalampasigan. Tahimik ang dagat, ngunit mabigat ang pakiramdam ng sireno. Ano na naman ang nararamdaman mo? Tanong ni Isabel. Hindi na lamang mga maitim na sireno ang kalaban natin. Napakunot ang noo ni Isabel. Ano ang ibig mong sabihin? May isang tao na piniling maglingkod kay Morvac. Isang tao? Tumango si Sagisag. Noong sinaunang panahon pa lamang, may mga taong nasilaw sa pangakong kayamanan at kapangyarihan. Ang ilan sa kanilang mga angkan ay nanatiling tapat kay Morvac kahit siya ay nakagapos. Tao rin pala ang kalaban natin. Oo, at mas mapanganib sila dahil malaya silang nakapamumuhay sa ibabaw ng lupa. Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap, ay may narinig silang mahinang yabag mula sa likuran. Mabilis na lumingon si Isabel. May isang matandang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Mahaba ang kanyang balbas at nakasandal siya sa isang lumang tungkod. Kayo pala ang matagal ko nang hinahanap, sabi ng matanda. Nagulat si Isabel. Hindi ko po kayo kilala. Ngunit kilala kita. Tahimik na pinagmasdan siya ni Sagisag. Kayo si Lacan Amador. Ngumiti ang matanda. Matagal na pala tayong hindi nagkikita, Sagisag. Lumapit siya kina Isabel. Huwag kang matakot, Hija. Kaibigan ako. Napansin ni Isabel na tila kakaiba ang mga mata ng matanda. Puno iyon ng karunungan at tila marami ng nasaksihang lihim sa mundo. Ako ang huling tagapag-ingat ng mga sinaunang kasulatan tungkol sa perlas ng kapalaran. Napamangha si Isabel. Ibig sabihin, alam ninyo ang lahat? Hindi ang lahat, ngunit sapat upang matulungan ka. Mula sa kanyang sisidlan ay inilabas niya ang isang lumang balumbon. Ang papel ay kulay dilaw na dahil sa katandaan. Maingat niya itong binuksan. Nakalagay rito ang larawan ng isang perlas na napapalibutan ng 7 bituin. Ito ang hula. Tahimik na binasa ni Isabel ang mga nakaukit na salita. Kapag ang perlas ng kapalaran ay muling pumili ng isang pusong dalisay, magigising ang liwanag na matagal na ring natutulog. Ngunit bago tuluyang manaig ang liwanag, 7 pagsubok ang haharapin ng napili. Napatingin siya kay Lacan Amador. 7 pagsubok? Tumango ang matanda. Isa pa lamang ang nalalampasan mo. Nangangahulugan bang 6 pa ang darating? Oo. Natahimik si Isabel. Pakiramdam niya ay lalo lamang bumigat ang kanyang tungkulin. Biglang lumakas ang hangin. Nagdilim ang kalangitan kahit maliwanag pa ang buwan. Napatingin si Sagisag sa ibabaw ng isang mataas na bangin. Narito na siya. Mula sa tuktok ng bangin ay unti-unting lumitaw ang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Siya rin ang lalaking nakita ni Isabel noong nagkaroon ng sunog sa baryo. Dahan-dahan itong bumaba. Sa bawat hakbang niya ay tila nangingitim ang damong kanyang natatapakan. Huminto siya, ilang hakbang ang layo sa kanila. Ako si Darok. Malamig ang kanyang tinig. Alagad ng dakilang Morvac. Mahigpit na humawak si Isabel sa perlas ng kapalaran. Ngumiti si Darok. Kaya pala ikaw ang napili. Ano ang gusto mo? Ang perlas. Hindi ko ito ibibigay.
Tumawa si Darok. Inaasahan ko na ang sagot mong iyan. Inilabas niya ang isang maitim na kristal. Biglang nagbuga ito ng makapal na usok. Mula sa usok ay nagsilitawan ang 5 maitim na nilalang na may mapupulang mata. Sagisag! Sigaw ni Isabel. Mabilis na humarang ang sireno. Kasabay nito ay umangat ang tubig dagat at naging isang napakalaking pader ng alon. Nagbanggaan ang bughaw na tubig at ang maitim na usok. Nayanig ang buong dalampasigan. Habang abala si Sagisag sa pakikipaglaban, palihim na lumapit si Darok kay Isabel. Mabilis niyang iniunat ang kanyang kamay upang agawin ang perlas. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ito, biglang sumiklab ang napakaliwanag na bughaw na sinag. Napaatras si Darok. Nasunog ang kanyang palad. Napahawak siya rito habang napapangiwi sa sakit. Hindi maaari. Mahigpit niyang tinitigan si Isabel. Tinatanggap ka na ng perlas. Unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Sa unang pagkakataon ay nakita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Samantala, nagtagumpay si Sagisag na itaboy ang mga nilalang pabalik sa dagat. Muling naging tahimik ang paligid. Ngunit bago tuluyang maglaho si Darok, malamig siyang nagsalita. Hindi pa ito ang katapusan. Tandaan mo, Isabel, kapag dumating ang gabi ng pulang buwan, walang makapipigil sa pagbabalik ni Morvac. Pagkasabi nito ay naglaho siyang tila usok na tinangay ng hangin. Naiwan sina Isabel, Sagisag at Lakan Amador na tahimik na nakatingin sa madilim na dagat. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ang matanda. Wala na tayong maraming panahon, napalingon si Isabel. Bakit po? Dahil nagsimula na ang bilang ng mga araw. Ano ang mangyayari sa gabi ng pulang buwan? Malungkot na tumingin si Lakan Amador sa perlas ng kapalaran. Sa gabing iyon, magsisimula ang huling pagtatangka ni Morvac na makalaya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isabel ang tunay na bigat ng kanyang kapalaran. Ang laban ay hindi na lamang para sa kanyang sarili o sa kanyang baryo, kundi para sa buong mundo ng tao at ng dagat. Mula nang banggitin ni Lakan Amador ang tungkol sa gabi ng pulang buwan, hindi na naging payapa ang bawat araw ni Isabel. Sa bawat pagsikat ng araw ay pakiramdam niya ay unti-unting nababawasan ang oras na meron sila upang pigilan ang pagbabalik ni Morvac. Sa baryo ay tila normal ang lahat. Patuloy ang pangingisda, patuloy ang pagtitinda. Patuloy ang tawanan ng mga bata sa tabing dagat. Ngunit sa kailaliman ng dagat ay unti-unti nang nag-iipon ang kadiliman. Isang madaling araw, muling nagpakita si Sagisag kay Isabel. Handa ka na ba? Tanong nito. Hindi ko alam kung handa na ako. Walang sino man ang lubos na handa sa tadhanang hindi niya pinili. Napangiti ng bahagya si Isabel. Pero pipiliin ko pa ring lumaban. Tumango si Sagisag. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng perlas ng kapalaran. Kasama nila si Lakan Amador nang magtungo sila sa pinakadulong bahagi ng dalampasigan. May isang matayog na batong nakaharang sa daan. Ilang ulit itong hinawakan ni Lakan Amador habang binibigkas ang sinaunang panalangin na tanging siya lamang ang nakaalam. Unti-unting umugong ang lupa. Nagsimulang gumalaw ang napakalaking bato. Dahan-dahan itong bumukas na waring isa pala itong lihim na pintuan. Sa likod nito ay isang makitid na lagusang pababa sa ilalim ng lupa. Huwag kang matakot, sabi ng matanda. Ito ang daan patungo sa templo ng 7 alon. Tahimik na sumunod si Isabel. Habang lumalalim ang kanilang nilalakaran, unti-unting lumalamig ang hangin. Ang mga dingding ng lagusan ay nababalutan ng kumikislap na mga kristal na kulay bughaw. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang napakalawak na bulwagan. Sa gitna nito ay may 7 matatayog na haliging bato. Sa ibabaw ng bawat haligi ay may nakapatong na kabibeng kumikinang sa sariling liwanag. Napanganga si Isabel. Napakaganda. Ang templong ito, sabi ni Lakan Amador, ay itinayo ng mga unang tagapagbantay ng dagat. Sa gitna ng bulwagan ay may isang bilog na altar. Nang lumapit si Isabel dito,
Kusang umangat ang perlas ng kapalaran mula sa kanyang bulsa. Lumutang ito sa ibabaw ng altar. Biglang nagliwanag ang buong templo. Isa-isang umilaw ang 7 haligi. Kasabay nito ay lumitaw ang isang malinaw na anyo ng isang matandang babae na yari sa liwanag. Hindi siya tao, hindi rin siya sirena. Mistula siyang espiritong nagbabantay sa templo. Malumanay siyang nagsalita. Maligayang pagdating tagapag-ingat. Napalunok si Isabel. Sino po kayo? Ako ang unang tagapagbantay ng perlas ng kapalaran. Tahimik na yumuko si Sagisag bilang paggalang. Lumipas na ang maraming siglo, patuloy ng espiritu. Ngunit muling pinili ng dagat ang isang pusong karapat-dapat. Napatingin ito kay Isabel. 2 na sa 7 pagsubok ang iyong nalampasan. Nagulat si Isabel. 2 na po? Ang una ay ang pagsubok ng katapangan. Ang ikalawa ay ang pagsubok ng malasakit. Natahimik siya. Hindi mo na malayang sinusubok ka sa bawat pasyang ginawa mo. Unti-unting naglaho ang ngiti ng espiritu. Ngunit ang 3 pagsubok ang isa sa pinakamahirap. Ano po iyon? Ang pagsubok ng sakripisyo. Biglang nagdilim ang buong templo. Umihip ang napakalamig na hangin. Sa gitna ng altar ay lumitaw ang larawan ni Aling Rosa. Nakahiga ito sa isang banig at tila malubhang karamdaman. "Nanay!" ay sigaw ni Isabel. Mabilis siyang lumapit, ngunit naglaho ang larawan. Napabaling siya sa espiritu. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito pangitain lamang. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kadilimang dala ni Morvac ay nagsisimula ng umabot sa mundo ng tao. Kung hindi mo maipagtatanggol ang perlas ng kapalaran, ang mga pinakamamahal mo ang unang magdurusa. Napaluha si Isabel. Hindi niya kayang isipin na may mangyayaring masama sa kanyang ina. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog mula sa labas ng templo. Nayanig ang buong bulwagan. Nagkatinginan, sina Sagisag at Lakan Amador. "Hinahanap na nila tayo," sabi ni Sagisag. Kasabay noon ay bumagsak ang malaking pintuan ng templo. Mula sa makapal na alikabok ay lumitaw si Darok, ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang 12 maiitim na sireno na may kumikislap na pulang mga mata. Ngumiti si Darok. Nahanap din namin ang templo ng 7 alon. Mahigpit na hinawakan ni Isabel ang perlas ng kapalaran. Ngunit bago pa siya makakilos ay umalingaw-ngaw ang isang napakalalim na dagundong mula sa kailaliman ng dagat. Ang buong templo ay nagsimulang manginig. Unti-unting nagbitak ang sahig. Napatingin si Sagisag sa ibaba. Namutla ang kanyang mukha. "Huli na." "Ano ang nangyayari?" tanong ni Isabel. Mahina ngunit puno ng takot ang sagot ni Sagisag. "Nagsisimula ng magising si Morvac." Nang marinig ni Isabel ang sinabi ni Sagisag, tila tumigil ang kanyang paghinga. Nagsisimula ng magising si Morvac. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng templo ng 7 alon. Kasabay nito ay lumakas ang pagyanig ng buong bulwagan. Isa-isang nalaglag ang malalaking tipak na bato mula sa kisame at ang mga bitak sa sahig ay patuloy na lumawak. Tahimik na nakangiti si Darok. "Nararamdaman na ng aking Panginoon ang perlas ng kapalaran," wika niya. Malapit nang matapos ang paghihintay na tumagal ng maraming siglo. Mariing humawak si Isabel sa perlas. "Hindi ko hahayaang makalaya siya," tumawa si Darok. "Isa ka lamang tao." Bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang si Sagisag. "Habang narito ako, hindi mo siya maaabot." Kasabay ng kanyang mga salita ay umangat ang tubig mula sa ilalim ng templo. Pumailan lang ito sa hangin at naging mga bughaw na sibat na sabay-sabay tumama sa mga maitim na sireno. Napaurong ang ilan sa mga ito, ngunit marami pa ring sumugod. Naging magulo ang buong bulwagan. Naglalaban ang liwanag at kadiliman. Habang abala si Sagisag, hinawakan ni Lakan Amador ang balikat ni Isabel. "Makinig kang mabuti," napalingon ang dalaga.
May lihim na lagusan sa likod ng altar. Bakit po? Iligtas mo ang perlas. Pero paano kayo? Ngumiti ang matanda. Ang tungkulin ko ay protektahan ang susunod na tagapag-ingat. Napaluha si Isabel. Ayokong iwan kayo. Wala tayong panahon. Kasabay ng kanyang mga salita ay inilabas niya ang isang maliit na anting-anting na yari sa puting kabibe. Agad itong nagliwanag. Lumitaw ang isang lihim na pintuan sa likod ng altar. Umalis ka na. Mabigat ang loob ni Isabel, ngunit alam niyang tama ang matanda. Mabilis siyang tumakbo patungo sa lagusan. Napansin niyon ni Darok. Huwag siyang pabayaan. 3 maitim na sireno ang humabol kay Isabel. Habang tumatakbo siya sa makipot na daanan, naririnig niya ang kanilang mabibigat na yabag. Humihingal na siya. Biglang nagsara ang lagusan sa kanyang harapan. Wala na siyang matatakbuhan. Unti-unting lumapit ang 3 nilalang. Ibigay mo ang perlas. Hindi sumagot si Isabel. Sa halip ay mahigpit niyang hinawakan ang mahiwagang hiyas. Biglang uminit ito. Kasabay nito ay muling narinig niya ang mahiwagang tinig. Ang tunay na lakas ay nasa pusong walang takot. Napapikit si Isabel. Inalala niya ang kanyang ina, ang kanyang baryo, ang mga taong nais niyang iligtas, at si Sagisag na ilang ulit nang isinugal ang sariling buhay upang protektahan siya. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, nagliwanag ang buong lagusan. Isang bughaw na sinag ang lumabas mula sa perlas ng kapalaran. Tinamaan nito ang 3 maitim na sireno. Napasigaw ang mga ito habang unti-unti silang naging alikabok na tinangay ng hangin. Tahimik na bumalik ang paligid. Napaupo si Isabel habang hinihingal. Hindi niya akalaing kaya niyang gamitin ang ganoong kapangyarihan. Maya-maya ay narinig niya ang isang mahinang tinig. Isabel. Napalingon siya. Mula sa dulo ng lagusan ay lumitaw si Sagisag. May mga sugat siya sa kanyang mga balikat at braso. Bahagyaring dumudugo ang kanyang noo. Sagisag! Mabilis siyang lumapit upang alalayan ito. Ayos ka lang ba? Ngumiti ang sireno. Hindi pa ako basta-basta matatalo. Ngunit halatang nanghihina na ito. Biglang lumitaw si Lakan Amador mula sa likuran. Pagod na pagod din ang matanda. Nagawa naming pigilan sila sa ngayon. Nasaan si Darok? Tanong ni Isabel. Nakatakas. Nanahimik silang 3. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Paglabas nila ng lihim na lagusan, isang nakapanghihilakbot na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang dating bughaw na dagat ay may mga bahaging naging kulay itim. Ang mga alon ay umiikot na tila may malaking puwersang gumagalaw sa kailaliman. Sa gitna ng dagat ay may nabubuong napakalaking ipo-ipo. Mula rito ay umaalingaw-ngaw ang isang napakalalim na tinig. Tagapag-ingat, nanlamig si Isabel. Hindi pa man niya nakikita ang nagsasalita, naramdaman niyang iyon ang pinakamakapangyarihang nilalang na kanyang nakaharap. Muling umalingaw ang tinig. Malapit na tayong magkita. Kasabay nito ay dahan-dahang umangat mula sa gitna ng maitim na ipo-ipo ang isang napakalaking trident na yari sa maitim na kristal. Namutla si Sagisag. Hindi niya halos maibuka ang kanyang bibig. Iyan ang sandata ni Morvac. Nakatitig si Isabel sa maitim na trident at sa unang pagkakataon tunay niyang naramdaman na ang huling labanan ay papalapit na. Ang kapalaran ng dagat, ng kanyang baryo at ng buong mundo ay nakasalalay na ngayon sa kanyang mga susunod na hakbang. Mabigat ang katahimikan sa dalampasigan. Nakatayo sina Isabel, Sagisag at Lakan Amador habang nakatanaw sa nagngangalit na dagat. Sa gitna ng maitim na ipo-ipo ay patuloy na umiikot ang napakalaking trident na yari sa maitim na kristal. Sa bawat ikot nito ay lumalakas ang hangin at mas umiitim ang kalangitan. Unti-unting naglabasan sa kanilang mga bahay ang mga taga-baryo. Hindi nila maunawaan ang nangyayari. Ang mga bata ay nagsimulang umiyak. Ang mga matatanda ay taimtim na nanalangin. Hindi pa sila nakararanas ng ganoong kalaking unos.
Biglang sumiklab ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa gitna ng dagat. Kasabay nito ay lumitaw si Darok. Lumuhod siya sa ibabaw ng isang malaking bato habang nakayuko sa maitim na ipo-ipo. "Dakilang Morvak!" sigaw niya. "Narito na ang tagapag-ingat ng perlas." Unti-unting bumukas ang umiikot na tubig. Mula sa kailaliman ay lumitaw ang isang napakalaking anyo. Matangkad ito kaysa sa pinakamataas na puno ng niyog sa baryo. May mahabang buhok na kulay itim na tila binubuo ng usok. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang nagbabagang uling. Ang kalahati ng kanyang katawan ay anyong tao, ngunit ang kanyang buntot ay nababalutan ng maiitim na kaliskis. Sa kanyang pag-angat ay nagngalit ang buong dagat. Si Morvak ay tuluyan ng nagising. Ngumiti siya habang nakatingin kay Isabel. "Ikaw pala ang napili ng perlas ng kapalaran." Hindi nagsalita si Isabel. Bagaman nanginginig ang kanyang katawan, hindi siya umatras. Lumapit si Sagisag sa kanyang tabi. "Huwag kang matakot." Tumango ang dalaga. Alam niyang wala nang ibang maaaring humarap kay Morvak kundi siya. Inilabas niya ang perlas ng kapalaran. Agad itong nagliwanag. Napuno ng bughaw na sinag ang buong dalampasigan. Ngunit tumawa lamang si Morvak. "Akala mo ba ay sapat na iyan upang pigilan ako?" Iwinasiwas niya ang kanyang maitim na trident. Agad na umangat ang napakalalaking alon at mabilis na sumugod patungo sa baryo. Nagtilian ang mga tao. Magsisimula na sanang tangayin ng dagat ang kanilang mga tahanan. Isinara ni Isabel ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang niyakap ang perlas. Hindi siya humiling ng kapangyarihan. Hindi siya humiling ng tagumpay. Isa lamang ang laman ng kanyang puso. "Naway mailigtas ko ang lahat." Sa sandaling iyon ay sumiklab ang perlas ng kapalaran. Isang napakalaking bughaw na liwanag ang bumalot sa buong dagat. Huminto ang naglalakihang alon. Unti-unti itong humupa. Nagningning ang tubig na tila na puno ng libu-libong bituin. Nagulat maging si Morvak. Hindi maaari. Mula sa liwanag ay lumitaw ang mga espiritu ng sinaunang tagapagbantay ng dagat. Isa-isa silang pumuwesto sa paligid ni Isabel. Kasama nila ang espiritong unang nagbantay sa perlas. "Sapat na ang kadilimang iyong ipinakalat, Morvak." Nagngalit ang pinuno ng kadiliman. "Hindi ninyo ako muling maikukulong." Mabilis niyang isinugod ang kanyang trident. Ngunit bago pa ito tumama kay Isabel, tumalon si Sagisag at hinarang ang sandata. Malakas ang naging banggaan. Napaurong si Morvak, ngunit si Sagisag ay malubhang nasugatan. "Bakit?" sigaw ni Morvak. Ngumiti si Sagisag habang nakatingin kay Isabel. Dahil ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa pag-ibig at sakripisyo. Napaluha si Isabel. Ayaw niyang mawala si Sagisag. Muling nagliwanag ang perlas. Lumapit ito sa dibdib ni Sagisag. Unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat. Kasabay nito ay nagningning ang kanyang bughaw na buntot. Ang dating karaniwang sireno ay nabalot ng isang napakalakas na liwanag. Naramdaman ni Morvak ang kakaibang kapangyarihang iyon. "Hindi!" Pinagsama ni Isabel at Sagisag ang kanilang lakas. Ang bughaw na liwanag ng perlas ay naging isang sinag na tumama kay Morvak. Unti-unting nabasag ang kanyang maitim na trident. Kasabay nito ay nagsimulang maglaho ang kadilimang bumabalot sa kanyang katawan. Sumigaw siya sa galit. Ngunit habang lumalakas ang liwanag, lalo siyang nanghina, hanggang sa tuluyan siyang naging abo na tinangay ng hangin. Kasabay ng kanyang pagkawala, ay naglaho rin ang lahat ng kanyang mga tagasunod. Unti-unting luminaw ang kalangitan. Humupa ang dagat, muling sumikat ang araw. Nagpalakpakan at nagsigawan sa tuwa ang mga taga-baryo nang makita nilang ligtas na silang lahat. Ngunit walang nakaalam sa tunay na nangyari. Sa kanilang paningin, tila isang himala lamang ang nagligtas sa kanilang bayan. Lumapit si Lakan Amador kina Isabel at Sagisag. Natupad na ang hula. Unti-unting umangat ang perlas ng kapalaran. Ngumiti ang espiritu ng unang tagapagbantay.
Natapos na ang inyong tungkulin. Dahan-dahang lumipad ang perlas patungo sa kailaliman ng dagat. Nagpaalam ito sa pamamagitan ng isang huling sinag ng liwanag bago tuluyang nawala. Naging payapa muli ang karagatan. Lumipas ang mga buwan. Mas lalo pang umunlad ang baryo. Masagana ang huli ng mga mangingisda. Wala nang malalakas na unos na sumira sa kanilang kabuhayan. Madalas pa ring bumisita si Isabel sa dalampasigan tuwing dapit hapon. At sa tuwing sumasalamin ang araw sa malinaw na dagat, lumilitaw si Sagisag. Hindi na sila pinagdurugtong ng isang mahiwagang perlas. Pinagdurugtong na sila ng pagkakaibigan, pagtitiwala, at pag-asang sabay nilang ipinaglaban. Minsan ay ngumiti si Sagisag habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Nagbago na ang iyong kapalaran. Ngumiti rin si Isabel. Hindi lamang ang akin, pati ang kapalaran ng lahat ng naniwalang may kabutihang kayang manaig laban sa kadiliman. At sa ilalim ng payapang langit at ng malinaw na dagat, nagsimula ang isang bagong panahon. Isang panahong ang liwanag, pag-asa at kabutihan ang magsisilbing gabay sa bawat alon na hahalik sa kanilang baybayin. Wakas.